Si Bugoy Drilon na ipinanganak bilang J. Drilon Bugayan noong 1 Enero 1989 sa Ocampo, Camarines Sur, isang Filipino singer na kilala sa kanyang malalim at soulful na boses. Bago pumasok sa industriya ng musika, siya ay isang canteen janitor at nag-aral sa University of Santa Isabel kung saan kumuha siya ng kursong Food Service Institutional Management. Bilang anak ng magsasaka mula sa Ocampo, Camarines Sur, nagsikap siya upang matustusan ang kanyang pag-aaral at matupad ang pangarap na maging isang mga awit. Upang makapag-aral, nagtrabaho siya bilang janitor sa canteen ng kanilang mismong universidad. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay nagsimula noong sumali siya sa Pinoy Dream Academy Season 2 noong taong 2008. Bagamat hindi siya nanalo bilang Grand Star Dreamer, nakamit niya ang ikalawang pwesto bilang Second Star Dreamer. Ang kanyang makapangyarihang mga pagtatanghal ay naging dahilan upang makilala siya sa mas malawak na audience. Pagkatapos ng Pinoy Dream Academy, nagpatuloy si Bugoy sa kanyang karera sa musika. Ang kanyang debut single na Paano Na Kaya ay naging isang malaking hit at naging inspirasyon sa isang pelikula na may parehong pamagat. Ang kanyang album na Bugoy, Paano Na Kaya ay nagtaglay ng mga kantang muli nang dahil sa pag-ibig at ulan ang nagpatibay sa kanyang posisyon sa industriya ng OPM. Noong taong 2017, ang kanyang acoustic na bersyon ng kantang One Day ni Matis Yahoo ay umabot ng mahigit 2.2 million views sa YouTube. One day, one day, one day, one day. Dahil dito, inimbitahan siya ni Matis Yahoo na magtanghal sa isang konsyerto sa Los Angeles, isang karanasang itinuturing ni Bugoy bilang isa sa pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Bugoy ay aktibong lumalahok sa paggawa ng sariling musika, kabilang ang pagsulat at produksyon ng mga kanta. Kasama ang kaibigang si Daryl Ong, naglunsad sila ng konsyertong tinawag na Bad Boys of R&B na naglalayong buhay ng mga klasikong R&B hits mula sa 90s. Ang kanilang tour ay nagsimula noong Oktubre 2023 sa Las Vegas at nagtapos sa Hollywood, California. Habang nasa Amerika, nakipagtulungan si Bugoy sa 90s Canadian band na The Moffats na kilala rin bilang Music Travel Love. Nagsimula ang kanilang kolaborasyon nang makita ng bandang isang video ni Bugoy sa Facebook at nagpasya silang makipag-collaborate. Nag-record sila ng isang kanta at gumawa ng music video sa Los Angeles. Ang detalye ng kanilang proyekto ay hindi pa inilalabas, ngunit inaasahang magiging available ito sa mga digital platform sa lalong madaling panahon. Kinover nila ang classic hits na Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang kanilang kolaborasyon ay isang pagpapakita ng kanilang talento at pagmamahal sa musika at inaasahang magbibigay saya sa kanilang mga tagahanga. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much. Bukod sa kanyang karera sa musika, si Bugoy ay lumabas din sa iba't ibang mga programa sa telebisyon kabilang ang ASAP, Your Face Sounds Familiar at Tawag ng Tanghalan. Ang kanyang mga pagtatanghal sa mga programang ito ay nagpatibay pa sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na artista. Sa paglipas ng mga taon, si Bugoy naging aktibo sa mga digital platform tulad ng YouTube kung saan nagbabahagi siya ng mga live acoustic sessions at iba pang mga proyekto. Ang kanyang presensya sa online na mundo ay nakatulong sa pagpapalawak ng kanyang fanbase lalo na sa mga kabataang tagapakinig. Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Bugoy ay nananatiling mapagpakumbaba at tapat sa kanyang mga pinagmulan. Ang kanyang kwento ay isa pang patunay na sa sipag, dedikasyon at pagmamahal sa musika, ang mga pangarap ay maaaring matupad. Noong 2024, ipinagdiwang ni Bugoy ang kanyang ika-10 anibersaryo sa industriya ng musika sa pamamagitan ng isang konsyertong pinamagatang Bugoy, One Day, One Decade, na itinanghal sa Wish 107.5. Sa konsyertong ito, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan, tagumpay at mga hamon sa nakaraang dekada. Noong 2020, naging usap-usapan na umunoy pagkakabawal ni Bugoy Drilon at Daryl Ong sa ABS-CBN matapos ang isang pribadong pag-uusap na nai-record at ipinadala sa mga executive ng network. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay nila ang issue ng renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Bagamat hindi na nila binanggit ang anumang negatibong pahayag laban sa network, iniulat na ang kanilang pag-uusap ay naging dahilan ng kanilang pagkakabawal mula sa mga programa ng ABS-CBN.
Si Bugoy nagbigay linaw na siya ay nadamay lamang sa isyong ito at hindi siya nagbigay ng anumang hindi kanais-nais na pahayag laban sa ABS-CBN. Ayon sa kanya, wala siyang intensyon na makasakit ng damdamin ng kanyang home network at nananatili siyang may malasakit at pasasalamat sa ABS-CBN. Ayon sa mga available na impormasyon, ang net worth ni Bugoy sa kasalukuyan ay tinatayang nasa $1 million. Batay sa kanyang matagumpay na karera sa musika, mga live performances at iba pang mga proyekto, ang kanyang mga pangunahing pinagkukunan ng kita ay kinabibilangan ng pagbebenta ng mga album at digital na musika. Ang kanyang mga kantang tulad ng Angels Brought Me Here at One Day ay patuloy na tinatangkilik ng mga tagahanga sa YouTube. Siya ay regular na nagtatanghal sa iba't ibang mga konserto at events kabilang ang mga international tours. Mayroon siyang YouTube channel na may higit sa 600,000 subscribers kung saan nagpo-post siya ng mga music videos at live performances. Nakikipagtulungan siya sa mga kilalang artista at brands tulad ng kanyang kolaborasyon sa 90s band na The Moffats na nakatulong sa pagpapalawak ng kanyang audience at kita. Sa kabuuan, ang kanyang tagumpay sa musika at ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft ay nagbigay daan sa kanya upang makamit ang isang komportableng pamumuhay at maging isang inspirasyon sa mga kabataang nangangarap sa industriya ng musika. Bagamat abala sa kanyang karera, si Bugoy ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanyang pamilya sa Camarines Sur. Ayon sa kanya, mahalaga para sa kanya na matulungan ang kanyang mga magulang at matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa kabuuan, si Bugoy ay patuloy na matagumpay at aktibo sa kanyang karera sa musika. Wala na siyang mga ulat ng pinansyal na paghihirap o problema sa kanyang buhay. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa sining at pagmamahal sa pamilya. I don't wanna run away, but I can. Nothing's gonna change my love for you. One day, one day. I am 18 years old from Bicol. Nag-audition po ako dito para maiba naman yung style ng buhay namin. Na-assign po ako sa canteen, mag-mapping. Yung pinagtatrabahuan ko, yun yung tuition ko po. Na-discover nung friends ko, then sinali niya ako sa intramurals namin. My miracle, if you... Saan niya natutunan niyang ganyang klaseng pag-awit? Plaka. Plakang-plaka siya.